Magandang araw mga kaitis. Papakita ko po sa inyo ang yung huli ko pong naging isinalang na breeder dito sa aking sikretong backyard. Sa kasamaang palad po, nung September po, yung isinalang ko ito, after 2 weeks, nag-itlog po siya. Pero ang nangyari, na-drop niya naman po yung itlog. Pero nang pagdating po ng bago matapos ang September, nag-itlog naman po siya. Kaya lang, hindi ko na po naipakita sa inyo. Gawa po ng naging busy po ako. At ngayon po, ipapakita ko sa inyo na marami na po silang naging anak. At ipinost ko na lang po sa aking timeline itong mga nakaraang araw na 3 to 5 days ay pwede nang mapisa itong juvenile ng Australian Red Flow. Ayan po, yan. Nakikita nyo na po na mga pisa na po sila. Bali, 3 days old pa lang po sila ngayon. Pero, ang gagawin ko po ngayon ay tatanggalin ko na din po yung leader dahil sa mga magdadaang araw, medyo magiging busy na rin po sa trabaho. Kaya, ang gagawin ko, itatanggalin ko na rin po yung breeder para hindi na po makain yung mga juvenile. Ito po yung ating breeder. Tatanggalin na po natin dahil baka makain pa yung mga juvenile. Ayaw lumabas si babae. Ayaw si babae at si lalaki. Ayan po yung wala na po siyang itlog. Nung nakaraang araw, 3 days nang nakalipas, nung pinakita ko sa video, marami pa po siyang itlog. Ito po yung female. Ito po yung mga ilang pirasong mga juvenile. Pero marami po yan. Bibilangin po natin paghango natin. Papakita ko po sa inyo. Ngayon po, natanggal na natin yung breeder natin. Ang ilalagay naman natin ngayon yung kanilang mga height na PVC para sa kanilang mga paluan. Ayan. Palit po natin ito para sa kanilang mga paluan.
dagdagan din natin ng homework para sa kanilang feeding pagkain at para sa kanilang molting stage. Dito sila pwede nilang kainin at pwede rin sila dito mag-molting stage. Parang hide na rin nila itong homework na to. Kaya malaking bagay po itong homework na to. Ayan mga ka-backyard, bibilang na lang din po ako dyan ng mga ilang days. Bibilangin ko po kung ilan ang naging juvenile nito, kasi nasa molting stage sila, pwede silang magkainan, kaya mababawasan sila. Pero every 2 days hanggang 5 days sa molting stage nila may mababawasan, kaya kailangan ma-separate ng mas mabilis. Ayan mga ka-cryfish, maraming salamat po sa inyo.